Pumunta na ho tayo mga kababayan sa ating mga tatalakayin. Meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tatalakayin po sa umagang ito mga bossing. Natatandaan niyo po ba? Oh, yung bangga po nung dalawang barko ng China, mga kababayan. Ito, papakita ko lang sa inyo. Mabilisan lang ho. Natatanaw. Boom! Yun po yung dalawang banggaan po, parehas barko ng China, mga kababayan. Naku po eto, nagsalita po ang China tungkol dyan. At alam niyo po ba kung sino sinisisi? Ang sinisisi po ng bansa ni Digong, ay sorry, ang sinisisi po ng bansang China, mga kababayan, wala pong iba kundi ang Pilipinas, at tayo daw po o ang bansa daw po natin ang promotor kung bakit po nagkakaroon ng gulo sa West Philippine Sea. Ito, ipakita ko sa inyo mga bossing at kung bakit din nagkaroon ng banggaan doon po sa dalawang barko ng China. Sabi ni Chi, sana sinama nyo ako para may mga asar sa mga inchikbeo. Kau nga, nabasa ko yung comment mo dyan eh. No, gusto mo mategi na yung mga DDS din. Sabi ni Chris Rose, Mark Ramos, ganyan na daw. Sabi ni Whitey, handle name na ang gagamitin para daw hindi ma-impersonate ng iba. Okay. Yung pala yun. Okay. Pilipinas ang promotor. Anak ng tipaklong yan. Tayo nga yung laging hinahabol nila eh. Tayo nga ho yung laging inaargabyado nila eh. Ang gagawin po ng ating mga AFP, ang gagawin po nung ating pong mga tropa, no? Na naghahatid po ng serbisyo, naghahatid po ng pagkain doon sa mga bantay. Lalo na diyan sa BRP Sierra Madre, magdadala po ng pagkain, no? Ikukumpuni yung ating sariling barko, etc. At kung ano-ano pa ho. Tapos ano gagawin ng China? Rarat-ratin ho tayo nung kanilang water cannon. Di ho ba? Sila ang laging nangunguna. Sila ang laging nambubuyo. Di po ba? Namihasa po kasi itong China na ito, mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Akala ho siguro, Duterte pa din ang nakaupo. Akala ho siguro, yung susunod kay Duterte ay magiging sunod-sunuran po sa mga gusto nila. Pumapalag po ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Pumapalag po yung ating mga matatapang na bantay diyan sa West Philippine Sea. Kaya ngayon, umiinit ang ulo nila sa atin. Kasi dati, wala, okay lang yan, no? Kung ano ang gusto natin, ang susundin ng mga yan. Ngayon ho, hindi. Hindi uubra yung estilo ho nila, mga kababayan. Diba? Kung sino pa ho dati ang nagsabi na siya ay titindig para po sa West Philippine Sea, siya pa pong hindi naman talaga tinindigan ang West Philippine Sea. Kung sino pa po ang nagsasabi na siya ay matigas, matapang, hindi lelembot-lembot, ay siya pa po yung naglumuhod sa China nung panahon ng siya ay nanunungkulan. Hindi ho kagaya ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, sinasabihan po nila, weak leader, mahina, etc. At kung ano-ano pa. Pero ngayon ho, sino ang nakatindig? Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Sino yung talagang nangangalaga at hindi hinahayaan na masakop ang ating bayan? May makuha man ni katiting na teritoryo ng ating bayan. Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Yan ang sinasabi ko sa mga DDS di ba? Panay lang ho paniwala doon sa kanilang mga poon na puros naman po, lahat ng sinabi, wala naman pong maipakitang katibayan. Puro ngaw-ngaw lang po, puro salita lang ho, mga boss chief amo, sir. Basahin ko. Pilipinas ang promotor ng gulo. Sabi daw ho ng China yan, Dumepensa ang China sa nangyaring panghahabol at panghaharang nito sa barko ng Pilipinas Coast Guard. Philippine Coast Guard sa ilang Pilipinong mangingisda sa Scarborough Show. Biruin nyo ho yun. Mismong teritoryo natin, pinapangisdaan. Tayo ang may karapatan doon, tapos hinahabol nila. Nakarma sila. Parehas pong barko nila,
yung nagbanggaan ho. Hindi binanggit sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry ang nangyaring banggaan ng dalawa nilang barko. Pero iginiit nilang lehitimo ang ginawa nilang hakbang para itaboy ang umano'y panghihimasok at pambubuyo. Tayo pa ho ngayon ang nambubuyo, mga kababayan. Which is matagal na po nilang naratibo yan. Pilipinas, binubuyo ang China para ano? Para gumawa ng hakbang ang China para i-water cannon ang Pilipinas. Dati na ho nilang naratibo yan, mga boss chief amo sir. Kaya lang ho, mga kababayan, hindi ho pinapansin, no? Nung mga kalapit nating bansa, hindi po pinapansin o hindi po pinapaniwalaan nung mga bansa o yung mga ibang bansa ho, mga bossing. Kasi kita naman nila kung ano po yung pagiging ganid ng Chinese, no? Ng Chinese Coast Guard o bansang China, mga kababayan. At alam na po ng buong mundo yan. Kaya lang po, ang mahirap dyan at nakakalungkot, mismong mga kababayan pa natin, yung gagawa ng naratibo, na sasabihin talagang, kumbaga pinapatunayan yung sinasabi ng China na tayo ay nambubuyo o bumubuyo. Diba naalala nyo yung sinabi nung Lopez na yon? Yung Bonjing din? Nagwa-water cannon din po. Mr. Chair, nagwa-water cannon din po tayo. Nung pinag-i-explain na mga kababayan kung ano-ano na pong katarataduan ng pinagsasabi. Kesyo pasilidad daw po ang water cannon. Yun ho, yung mga hindi natin pwedeng payagan, mga bossing. Hindi natin pwedeng palagpasin. Dahil po pag yun, pinalagpas lang ng bansang Pilipinas, magiging totoo po yung naratibo ng China na tayo ang bumubuyo sa kanila para bombahin tayo ng water cannon. Di po ba? Kaya naman po hindi nawawala sa ating isipan. Baka ito yung mga sinasabi ni ni Cristina Ponce Enrile na binayaran ng China para manggulo sa ating bayan, para guluhin mismo ang gobyerno natin, pabagsakin ang gobyerno ng Pilipinas para mismo tayo ang magkagulo. Tayo ang magkalaban. Tayo mismo ang magpabagsak sa ating bayan. Pagka mahina na ang ating bayan, dahil doon sa gulong ginagawa nila, saka naman aatake ang China. Katrina Ponce Enrile, Shiro Kansaki. Ano ba sinabi ko kanina? Di ba Katrina Ponce Enrile? Sabi ko kanina. Di po ba? Kaya kayo mga boss chief amo sir, wag po kayong magpapadala ha. Wag ho kayong magpapadala mga kababayan doon sa mga naratibo ng mga DDS na kesyo daw ho kesyo daw tayong Pilipino ang bumubuyo. Kesyo daw isinusuong tayo ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ganyang giyera po. Hindi ho. Ang ating Pangulo at ang gobyerno ng Pilipinas, ang gusto lang, mga kababayan, wag pong masakop o makuhanan ang ating teritoryo kahit nakatiting ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir. Ganyan ho kasi yung naratibo nila dati. Naku, ayan, tingnan nyo, binoto nyo kasi si Bongbong Marcos. Kaya ngayon si Bongbong Marcos, isinusuong na tayo sa giyera. Di ho ba, mga kababayan? Isinusuong na tayo ngayon ni Bongbong Marcos. Pero ang katotohanan po, ang gusto lang ni Pangulong Bongbong Marcos, mga boss, ay manatili ang ating karapatan, lalong-lalo na po diyan sa West Philippine Sea, mga bossing. Ano po? Sabi, saglit lang ha. Ito. May lang. Ayan. Game ho, mga kababayan. Ano sabi nyo dyan? Sa comment section. May masabi lang, utot nila, Green. Sabi ni Ma'am Delia Rosario. Uy, gumaganyan ka ngayon ha. Utot nila, Green ha. Naku, yung mga DDS na daw, ibaban daw. Ibaban, ano gagawin nila? Ika-cancel daw nila yung McDonald's. Mamaya natin pag-usapan yan. No? Kasi yan na din po ang naging gawi o gawain ng mga DDS. I-cancel daw po, magka-cancel na daw po sila. Sabi ng mga DDS
na 3 buwan bago makapag-McDonald's ulit. Anak ng tinapa yan. Anyway,